Kabanata 1081. Ang target ay isang 2-star lesser deity master. Walang oras para umiwas, mabilis niyang pinakawalan ang isang wave ng sword energy patungo sa papalapit na rocket. Isang malakas na pagsabog ang sumunod, at sumabog ang rocket. Ipinaputok nito ang mga apoy pataas sa langit at itinapon siya sa ere. Sa kabutihang palad, ang espada ng 2-star lesser deity master ay nakapagpahina ng tama mula sa halos 30 talampakan ang layo. Pinagsama sa proteksyon ng kanyang espiritual na kalasag, umubo lamang siya ng isang bangkos ng dugo. Ang takot ay sumiklab sa kanya, ngunit mabilis niyang napagtanto na ang ibang mga miyembro ng pamilya Mitten ay papalapit na kay Sebastian. Habang naghahanda silang umatake mula sa malayo, itinaas ni Sebastian ang kanyang kamay at naghagis ng 12-dosenang granada patungo sa kanila. Takbo. Sa puntong ito, lahat ay nasaksihan na ang nakasisindak na kapangyarihan ng mga granada. Pumasok ang takot nang makita nilang maghagis si Sebastian ng 12-dosenang granada ng sabay-sabay, at nagtakbuhan sila upang makaligtas. Ang mga granada ay lumipad sa hangin. Sinundan nito ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog na nagliwanag sa kalangitan. Usok at mga pira-pirasong debris ang pumuno sa hangin, at mga shrapnel ang bumuhos. Ang shockwave ay sumabog palabas na parang alon ng dagat at nagdulot ng kaguluhan sa paligid. Sa gitna ng pagsabog, ilang miyembro ng pamilya Mitten ang nahulog sa lupa dahil sa lakas ng pagsabog. Ang kanilang mga katawan ay nakahandusay at puno ng sugat habang ang mga sigaw ay pamunit sa hangin. Ang kanilang mga damit ay punit-punit, basang-basa ng dugo, o ang kanilang mga mukha ay balot ng sakit at takot. Sinunggaban ni Sebastian ang pagkakataon at inactivate ang isang hadlang na bomb alot sa buong pamilya Novak sa isang protection na balot. Ang hadlang ay kumikislap ng liwanag at sumipsip ng mga shockwave mula sa mga pagsabog. Ang hadlang ay nasa lugar na. Salamat sa Diyos, sigaw ng mga miyembro ng pamilya Novak na may kaluwagan. Itinayo ng kanilang mga ninuno ang hadlang nang una silang lumipat doon. Noong panahong iyon, ang kanilang pamilya ay may maraming mahuhusay na guro na lumikha ng isang hadlang na may pambihirang tibay. Kapag na-activate na, sinasabi na kahit isang lesser deity master ay mahihirapang makalusot dito. Noong pag-atake ng pamilya Milton kahapon, nagawa ng mga Novak na ilihis ang kanilang atensyon ng sapat na katagalan upang ma-activate ang hadlang at mapigilan ang kanilang paglusob. Bagaman hindi mapapasukin ang hadlang, nangangailangan ito ng maraming enerhiya upang mapanatili bukod sa pagkuha mula sa likas na enerhiya sa paligid nila, kailangan nila ng malaking supply ng mga espiritual na bato upang manatiling aktibo. Sa kasamaang palad, limitado ang supply ng pamilya Novak, at naubos na nila ang kanilang mga reserba kahapon. Karamihan sa mga espiritual na batong ito ay ibinigay ni Sebastian. Ngayon, mayroon na lamang siyang higit sa 1,000,000 sa kanyang spiritual card, na halos hindi sapat upang mapanatili ang hadlang sa loob ng isang araw. Si Trent ay galit na parang gusto niyang sumabog ang kanyang ulo. Tinutokso ang mga mata sa barrier kay Sebastian, Jorek, at ang iba pa, umuungal siya, makikita ko kung gaano katagal ang mga espiritual na bato ninyo. Kapag bumagsak ang barrier na ito, papatayin ko kayong lahat mga lalaki, babae, at mga bata. Umabot na sa sukdulan ang kanyang galit. Isa sa kanyang mga braso ay naputol, at ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat. Lahat ng mga iniisip na kasiyahan ay naglaho, at ang tanging naiisip niya ngayon ay kung paano patayin si Sebastian at ang iba pa. Parang hindi mo pa natutunan ang leksyon mo. Sige, tingnan natin kung paano mo ito gusto. Kinuha ni Sebastian ang isang rocket at inilagay ito sa kanyang bazooka, pagkatapos ay tinutok ito kay Trent. Pinag-aralan na niya ang mga katangian ng hadlang. Habang pinapayagan nitong umatake ang mga nasa loob sa labas, anumang pagsalakay mula sa labas ay mapipigilan. Alam niyang makakalusot ng walang hadlang ang rocket. Namutla si Trent sa nakita. Agad siyang tumakbo palayo, at ang iba ay nagmadaling sumunod sa kanya. Gayunpaman, hindi sila tumakbo ng malayo at umatras lamang sa mas ligtas na distansya na ilang milya ang layo. Alam ni Trent na ang hadlang ay hindi mapapasok at kumakain ng hindi bababa sa 1,000,000 espiritual na bato araw-araw. Kinuwente niya na hindi ito magtatagal.
Habang inaalagaan niya ang kanyang mga sugat, naghintay siya at nagtiis hanggang bumagsak ang hadlang. Kabanata 1082. Tumingin si Jarek kay Sebastian at sinabi, Mr. Wilder, salamat sa tulong mo. Sumagot si Sebastian ng seryoso, ginawa ko ito para sa aking sariling kaligtasan din. Kaya, wala nang dahilan para magpasalamat. Bukod dito, hindi pa tapos ang krisis. Halos ubos na ang mga magical artifact ko, at isang araw na lang ang tatagal ng mga espiritual na bato ko. Kung hindi tayo makakaisip ng plano bago noon, lahat tayo ay mamamatay. Kumunat ang noo ni Jarek habang nakikinig. Nauunawaan niya ang bigat ng sitwasyon pero pakiramdam niya'y wala rin siyang alam. Ang mga Milton ay umatras na sa ngayon. Bakit hindi tayo tumakas na? Isang suhestyon ni Delaney. Umiling si Jarek. Hinaranggan nila ang tanging daanan. Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Hindi ba tayo makakahanap ng ibang daan? Hindi ba natin kayang makahanap ng ibang paraan? Tanong niya, naguguluhan. Umiiling siya muli. Dapat alam niyo kung gaano kapanganib ang bundok na ito. May mga mapanganib na hayop na nagkukubli sa lahat ng dako. Ang tanging ligtas hadaan palabas ay ang ruta na tinahak mo nang pumasok ka kanina. Ano ang gagawin natin? Hindi tayo pwedeng umupo lang dito at maghintay na mamatay, sabi ni Delaney nang may pangamba. Lumingon si Sebastian kay Jarek at nagtanong, nasaan ang inyong forbidden ground? Sa likod lang natin. Dadalhin ko kayo doon. Pinangunahan ni Jarek sila papasok sa mas malalim na bahagi ng bundok. Si Irina at Lucina ay sumunod na malapit sa kanila. Dumaan sila sa hadlang at nagpatuloy ng kaunti bago lumabas mula sa makapal na gubat. Sa harapan nila ay may isang nakatagong lambak na natatakpan ng nagliliyab na pulang liwanag, na siyang hadlang. Ang kahanga-hanga ang harang na ito. Sigaw ni Sebastian na may paghanga matapos lang isang sulyap. Bilang karagdagan sa antas ng hadlang, isa pang mahalagang salik ay ang kinakailangang enerhiya. Karamihan sa mga hadlang ay gumagamit ng bahagi ng likas na enerhiya ngunit nangangailangan ng mga espiritual na bato o mga advanced na magical artifact upang mapanatili ang mga ito. Ang harang na nakapaligid sa Forbidden Ground ng Swordati ay gumagamit ng ganitong sistema at pinananatili ng likas na enerhiya at Chimes Tower, kahit na hindi ito partikular na mataas ang antas. Mayroon ding ibang uri ng hadlang, isa na pinapagana lamang ng likas na espiritual o kahit kosmikong enerhiya. Ang ganitong uri ay maaaring manatiling aktibo ng walang hanggan nang hindi nag-aalala tungkol sa pagkaubos ng enerhiya. Ang hadlang sa harapan nila ay isa sa mga iyon. Sa teorya, maaari itong manatiling aktibo ng walang hanggan kung walang hindi inaasahang pangyayari na makagambala dito. Naalala ni Sebastian ang paglalarawan ni Lazarus sa mga ganitong porma sayon. Ang pagtatayo ng mga hadlang na ito ay labis na mahirap dahil nangangailangan ito ng mataas na kaalaman sa mga porma sayon at isang kahanga-hangang base ng pagsasaka. Ang harang sa harap niya ay tumagal ng mahigit 1,000 taon at nasa level 5, marahil ay nasa level 6 pa. Hindi niya moari kung anong klaseng makapangyarihang tao ang kayang magtayo ng ganitong bagay. Ang Vulcan kaya ang may gawa nito. Ngunit kung isang ang divine being ang gumawa ng harang at iniwan ang mahiwagang artifact, ano ang layunin nito? Tumuro si Jarek patungo sa harang. Nasa lambak sa ibaba ang kayamanan. Bawat henerasyon ng ating angkan ay sinubukang sirain ang hadlang sa loob ng maraming siglo, ngunit lahat ay nabigo. Subukan natin to. Lumapit si Sebastian sa harang at inilagay ang kanyang kamay dito. Pagkatapos niyang hawakan ito, nakaramdam siya ng matinding init. Idiniin niya ang kanyang kamay pasulong, at sa kanyang gulat, lumusot ito ng diretso sa harang. Anong nangyari? Sandali siyang nagulat, at pagkatapos ay lumusot siya sa harang. Kabanata 1083. Nakatayo sina Jarek at Irina doon habang nakabuka ang mga bibig. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi makapaniwala. Si Mr. Wilder ay nakalusot sa harang. Sigaw niya. Ang kanyang pagkagulat ay mabilis na naging walang kapantay na kaligayahan. Sa wakas ay dumating na ang itinakda. Ito na ang sandaling hinihintay natin. Tumawa siya ng malakas, at sinalamin ni Irina ang kanyang kasiyahan. Ang mga Novak ay anabangan ang araw na ito sa loob ng mahigit 1,000 taon, at ngayon ay narito na ito.
Kung makukuha ni Sebastian ang mahiwagang artifact sa loob, mabubure nito ang sumpa ng kanilang pamilya. Mas ligtas ba sa loob ng lambak? Nag-aalalang tanong ni Delaney. Nawala ang tawa ni Jarek nang siya'y naging seryoso. Hindi ako sigurado, pero si Mr. Wilder lang ang naglakas loob na pumasok sa loob sa nakaraang 1,000 taon. Bilang ang itinakda, malamang ay ligtas siya sa loob. Sa sandaling iyon, si Sebastian ay nakatayo sa lambak at nakatitig ng walang kibo sa harang sa likuran niya. Paano nangyari na makalusot siya sa napakalakas na harang na iyon mang walang kahirap-hirap? Ano ang nangyayari? Posible bang ako ang itinakda na hinihintay nila? Naisip niya, bagaman mabilis ding naglaho ang mga kaisipang iyon. Ang mahalaga ngayon ay matuklasan ang mga kayamanang nakatago sa loob. Nang tumingin siya pababa, nabigla siya at nawalan ng boses. Isang nagngangalit na dagat ng apoy ang umalab sa lambak, na may mga apoy na sumasabog pataas na parang mga pintuan ng impyerno. Ang init ay dumaloy kay Sebastian sa mga alon at parang pumasok siya sa isang mundo ng natutunaw na lava. Sa tabi ng dagat ng apoy, isang pool ng dugo ang dumadaloy na may nakakabahalang aura. Ang ibabaw nito ay kalmado tulad ng salamin, ngunit naamoy ang nakakatakot na amoy ng metal. Sa itaas ng lawa, mga aninong anyo ng isang phoenix at isang pulang ibon ang lumitaw. Ang kanilang mga pakpak ay nakabuka habang sila'y lumilipad at naglalabas ng isang mahiwaga at makapangyarihang presensya. Ang anyo ng phoenix ay kumikislap sa iba't ibang kulay, at ang mga balahibo nito ay nagniningning na parang apoy. Ang kanyang titig ay naglalaman ng isang maharlikang awtoridad na nag-uutos ng paggalang. Bawat pag-alon ng mga pakpak nito ay tila pumipintig ng walang hangang kapangyarihan at nagbigay ng pagkamangha sa lahat ng tumingin dito. Sa kaibahan, ang pulang ibon ay kulay pula, tulad ng naglalagablab na apoy. Ang makapangyarihang anyo nito ay tila kayang magpatawag ng nag-aalab na bagyo sa bawat paglipad. Pinalilibutan ng mga anino ng phoenix at ng pulang ibon ay mga malabong silweta ng mga banal na nilalang. Ang kanilang mga anyo ay halos hindi matukoy, ngunit naglalabas sila ng isang nakabibinging presensya na parang mga tagapangalaga ng universo na tahimik na nagbabantay sa mahiwagang lugar na ito. Nabigla si Sebastian sa tanawin sa kanyang harapan. Parang pumasok siya sa impyerno. Humigop siya ng malalim na hininga, tumalon siya pababa at lumapag sa tabi ng pool ng dugo. Lalong tumindi ang amoy ng metal at nilamon ang kanyang mga pandama. Tumingin siya sa lawa ng dugo, na may halo ng takot at paggalang na sumisikip sa kanyang dibdib. Dahan-daang iniunat ni Sebastian ang kanyang kamay at maingat na hinawakan ang dugo. Sa sandaling humipo ang kanyang mga daliri, isang matinding init ang dumaloy sa kanya. Ang dugo ay napakainit, sapat na upang magpula siya. Ngunit pagkatapos, naramdaman niya ang isang kamangha-manghang, likas na enerhiya sa loob nito, isang bagay na dalisay at mayaman na hindi niya pa kailanman naranasan. Dumadaloy ito sa kanyang mga daliri at sa kanyang katawan na parang umaagos na ilog. Ramdam niya ang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, na nagbigay buhay muli sa kanyang mga panloob na daanan ng enerhiya at pisikal na anyo. Kamangha-mangha ang enerhiya na ito. Maaaring naglalaman ang pool na ito ng dugo ng phoenix, ng pulang ibon, o kahit ng mga Diyos. Ang kaisipang iyon ay nagpadala ng panginginig kay Sebastian at nagpaligalig sa kanya. Ang enerhiya sa pool ng dugo na ito ay napakalinis at napakayaman. Tiyak na magiging pambihira ang mga resulta kung magagamit ko ito upang linangin ang aking katawan at sanayin ang aking mga teknik. Ang kanyang mga mata ay tumalas sa determinasyon. Sa susunod na sandali, siya ay tumalon sa lawa ng dugo. Malawak ang lambak, ngunit wala nang iba pa kundi ang pool ng dugo at ang dagat ng apoy. Kung may mga kayamanan na matatagpuan, nasa isa sa dalawang lugar na iyon ang mga ito. Nagpasya si Sebastian na hanapin muna ang lawa ng dugo. Lilipat siya sa dagat ng apoy kung wala siyang makita doon. Kabanata 1084. Sa sandaling sumisid si Sebastian sa lawa ng dugo, binalot siya ng nakakapaso na likido. Sa kabila ng kanyang matipunong pangangatawan, nakaramdam siya ng matinding sakit na nagbigay sa kanya ng agarang pagnanais na umakyat. Gayunpaman, umasa siya sa kanyang lakas ng loob upang manatili. Sinipsip niya ang enerhiyang umiikot sa loob ng dugo habang sinasaliksik ang kailaliman ng lawa.
Ngunit pagkatapos ng masusing paghahanap, wala siyang natagpuan. Iniwan ni Sebastian ang pool ng dugo at inilipat ang kanyang atensyon patungo sa dagat ng apoy. Inisip niya na kung umiiral ang mahiwagang artifact sa lambak, tiyak na ito ay nakatago sa loob ng impyerno na iyon. Habang lumalapit siya sa dagat ng apoy, isang nakakatakot na alon ng init ang nagbabantang lumunin siya, at mga patak ng pawis ang nabuo sa kanyang po. Nang marating niya ang gilid, iniunat niya ang kamay at hinawakan ang mga apoy. Agad, isang matinding sakit ang dumaloy sa buong katawan niya. Ang apoy ay hindi pangkaraniwang apoy dahil ang temperatura nito ay nakakagulat na mataas. Si Sebastian ay nakayanan ang alon ng init dahil naabot na niya ang steel body state. Kung ibang tao o kahit isang lesser deity master, siguradong matutunaw sila sa ganong init. Huminga siya ng malalim, saka humakbang pasulong. Agad siyang nilamon ng mga apoy, at ang kanyang mga damit ay nagliyab at naglaho sa abo. Ang sakit ay nakaukit sa kanyang mukha, ang kanyang mga kilay ay nagkibit, at ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig. Ang apoy ay nagliyab ng matindi laban sa kanyang balat at nagpadala ng alon ng matinding sakit na dumaloy sa kanyang katawan. Ang balat ni Sebastian ay nagliyab ng maliwanag na pula na parang nasa bingit ng pagsabog. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi na parang rumaragas ang batis. Gayunpaman, nanatiling matatag ang kanyang tingin, na nagpakita ng kanyang hindi matitinag na diwa. Sa bawat maingat na hakbang, siya'y sumisid ng mas malalim sa dagat ng apoy. Tumaas ang temperatura sa bawat hakbang, at lumala ang kanyang sakit. Ang kanyang paghinga ay naging magaspang, at ang kanyang lalamunan ay uhaw na parang ang mga apoy ay naglalayon na lumunin siya mula sa loob palabas. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy. Hindi nagtagal ay natuklasan ni Sebastian ang mga benepisyo ng dagat ng apoy. Ang enerhiyang kanyang nakuha mula sa pool ng dugo ay mahirap pinuhin. Ngunit ngayon, ang matinding init ay nagbigay ng perpektong kondisyon para dito. Pagkatapos ma-refine, pumasok ang enerhiya sa kanyang katawan, at naramdaman niyang unti-unting tumataas ang kanyang lakas. Matapos makalakad ng ilang talampakan, bigla siyang huminto dahil lumalakas ang apoy. Malapit na sa hangganan ng kanyang katawan, kaya kinailangan niyang huminto. Pansamantala, kapag lubos na niyang pinino ang enerhiya sa loob niya, naramdaman niyang mas malakas siya kaysa dati. Bukod pa rito, nagsisimula na siyang makapag-adjust sa matinding init ng mga apoy, at hamina na ang sakit. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang 2 hakbang pasulong. Ang mga apoy ay nagliyab ng mas matindi habang binalot siya ng mga alon ng pagdurusa na tumama sa bawat ugat sa kanyang katawan. Ang init ay napakalakas na napilitang siyang umatras. Si Sebastian ay sumisid muli sa lawa ng dugo upang sumipsip ng mas maraming enerhiya. Hindi niya alam kung ang mahiwagang artepakto ay nakatago sa dagat ng apoy, pero alam niyang kailangan niyang palakasin pa ang kanyang katawan. Kahit na mabaigo siyang mahanap ang artifact, ang dalisay at mayamang enerhiya ng pool ng dugo ay sapat na upang mapahusay ang kanyang pisikal na anyo sa hindi kapani-paniwalang mga antas. Pagkatapos mapuno ng enerhiya ang kanyang katawan, muling pumasok siya sa dagat ng apoy. Sa bawat sunod-sunod na pagpapatibay ng kanyang katawan, nagagawa niyang lamusong ng mas malayo sa impyerno. Matapos ang walang katapusang pagsubok, umabot na sa isang kamangha-manghang antas ng tibay ang kanyang pangangatawan. Hindi na nararamdaman ni Sebastian ang pagdurusa mula sa mga apoy sa gilid. Maaari na siyang tumalon ng mahigit 200 talampakan sa dagat ng apoy, na may mas mababa sa 30 talampakan ang pagitan niya mula sa mismong puso ng impyerno. Habang siya'y lumalalim, ang mga apoy ay nagbago mula sa maliwanag na kahel pula patungo sa madilim na pula, nakahawig ng natutunaw na lava. Ang temperatura ay biglang tumaas at binago ang hangin sa paligid niya. Muling tumulo ang pawis sa kanyang noo, at bumilis ang kanyang paghinga. Kabanata 1085. Ang tingin ni Sebastian ay nanatiling matatag, at wala siyang balak na umatras. Naiintindihan niya na habang lumalapit siya sa gitna, mas malaki ang posibilidad na makatagpo siya ng mahiwagang artepakto. Kaya't pinigilan niya ang kanyang sarili at nagpatuloy. Bawat hakbang ay naging mas mabigat habang ang mga apoy ay umuungal na parang isang galit na halimaw na sinusubukang lumunin siya.
Ang kanyang mga damit ay naabo na sa mga unang hakbang niya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang katawan ay tuwirang nalantad sa nagngangalit na apoy. Ang mga apoy ay nagdulot ng pagkasunog sa kanyang balat, at ang sakit ay parang 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanya. Gayunpaman, nagpatuloy siya at umusad ng isang hakbang sa bawat pagkakataon. Sa wakas, nasa 15 talampakan na lamang siya mula sa gitna. Ang mga apoy dito ay naging madilim na lila, at ang init ay nakakapanghina. Ang katawan ni Sebastian ay nagsimulang manginig, at parang siya ay malapit ng matuno. Ngunit lalo lamang tumibe ang kanyang determinasyon. Naniniwala siya na kung makakapagtiis siya ng kaunti pang oras, matutuklasan niya ang mahiwagang artifact at makakamit ang kanyang layunin. Humugot siya ng malalim na hininga, tinipon ang lahat ng kanyang lakas at ginawa ang huling ilang hakbang. Pagkatapos, nakita niya ang isang dugo na core sa gitna ng dagat. Ng apoy. Ito na ba ang mahiwagang artifact na binanggit ni Jarek? Puno ng pagkamangha at pagdududa ang mga mata ni Sebastian. Ang matinding init ng mga apoy ay hindi nagbigay sa kanya ng oras upang mag-isip. Pinagsama niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang palad at kinuha ang dugo ng core. Pagkatapos, mabilis siyang umatras dahil umabot na sa hangganan ng kanyang katawan. Pagkatapos na makalabas si Sebastian sa dagat ng apoy, umupo siya sa lupa at sinuri ang blood core sa kanyang kamay. Ito ay bahagyang kumikilos, halos parang ito ay buhay. Ang dugo ng core ay pula, at kumikislap ito tulad ng isang hiyas. Naglabas ito ng mahina ngunit misteryosong liwanag na may walang katapusang enerhiya. Sinubukan ni Sebastian na saliksikin ang dugo ng core gamit ang kanyang espiritual na enerhiya, ngunit ito ay nahadlangan ng isang hindi nakikitang puwersa na pumihil sa kanya na maghukay pa ng mas malalim. Nararamdaman niya ang napakalakas na kapangyarihan sa loob nito, ngunit hindi niya matukoy ang pinagmulan nito. Habang papalapit na siyang suriin ito ng mas mabuti, may nangyaring hindi inaasahan. Biglang kumilos ng marahas ang dugo at gumapang pataas sa kanyang braso ng napakabilis. Sinubukan ni Sebastian na alisin ito, pero kumapit ito sa kanyang balat tulad ng isang limatik. Umakyat ito sa kanyang balikat at sumiksik sa kanyang katawan. Tinamaan siya ng alon-eng sakit na napakatindi na tila pumuputol ito sa kanyang mga buto, parang pinapaghati-hati ang kanyang katawan mula sa loob. Ang kanyang mukha avenue na mutla at malamig na pawis ay tumulo sa kanyang noo. Sinubukan niyang sumigaw, pero walang tunog na lumabas. Ang pagdurusa ay bumalot sa kanyang mga pandama. Ang kanyang paningin ay lumabo hanggang sa siya'y lamunin ng dilim, at siya'y bumagsak sa kawalang malay. Si Jarek at Delaney ay naghintay ng isang buong araw nang hindi nila makita si Sebastian na lumalabas mula sa lambak. Ang kanilang pag-aalala ay lumalaki sa bawat oras na lumilipas. Sa tingin mo ba may nangyari sa kanya? Ang kanyang pag-aalala ay nakaukit ng malalim sa kanyang mga mata habang tinitingnan niya si Jarek. Bagaman kakakilala pa lang niya kay Sebastian, ang mga pagsubok na kanilang hinarap ng magkasama ay nagpatibay ng matibay na ugnayan sa pagitan nila. Prinsesa Delaney, si Mr. Wilder ang itinakda. Huwag kang mag-alala. Ayos lang siya, pinatibay niya ang loob nito. Ngunit kahit habang siya'y nagsasalita, ang pagdududa ay kumakagat sa kanya. Ayon sa Propecia, tanging ang mga nakakuha ng mahiwagang artifact sa loob ng lambak ang maaaring ituring na itinakda. Pumasok si Sebastian, ngunit kung makukuha niya ang artifact ay nananatiling hindi tiyak. Maya-maya, isang nag-aalalang miyembro ng mga Novak ang tumakbo papunta sa kanila. Mr. Novak, may seryoso tayong problema. Halos nauubos na ang enerhiya sa mga espiritual na bato, at naghahanda na ang pamilya Milton na umatake. Kabanata 1086. Nagulat si Jarek at tumingin kay Delaney. Prinsesa Delaney, kailangan kong bumalik. Dito ka lang at hintayin si Mr. Wilder. Kung pumalpak ang lahat, humanap ka ng paraan para makatakas. Mag-ingat ka, pinaalalahanan niya siya. Tumanggo siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Si Trent ay nakaranas, na ng mapait na pagkatalo noon at hindi titigil sa kahit ano upang puksain ang mga Novak. Ngayon ay maaaring maging araw na harapin ng pamilya Novak ang pagkawasak. Walang ibang paraan, naunawaan ni Jarek na ang tanging pagpipilian nila ay lumaban hanggang sa huli.
Si Trent ay sugatan pa rin at walang isang braso, at iyon ay nagbigay kay Jarek ng kaunting pag-asa. Ibubuhos niya ang bawat patak ng lakas na mayroon siya sa laban na ito. Nang bumalik si Jarek, ang mga miyembro ng pamilya, Novak ay tumayo sa likuran niya, at ang mga bata ay nagtipon-tipon sa likod. Ang pamilya Milton ay naghintay sa malayo, na si Trent ang nangunguna. Ang kanyang mukha ay balot ng mapait na puot. Tinitigan niya si Jarek nang may galit at malamig na sinabi, "Jarek, malapit nang maglaho ang inyong harang. Papatayin ko kayong lahat." Jarek ay humalaklak. "Hindi kami basta-basta matatalo. Magbabayad ka ng mahal para dito." Sumanghal si Trent, ngunit bigla siyang nagkaroon ng kaalaman. Saan pumunta sina Prinsesa Delaney at ang binatang iyon? "Umalis na sila," sagot ni Jarek. "Imposible. Naharangan na namin ang labasan, kaya walang paraan na makakatakas sila," iginiit ni Trent, kahit na may malamig na pangamba na bumalot sa kanya. Kahit na mataas ang panganib, mayroon pa ring ibang mga daan ng pagtakas. Maaaring tanggapin ni Trent na nakatakas si Delaney ngunit hindi niya palalagpasin si Sebastian. Matapos putulin ni Sebastian ang kanyang braso, determinado si Trent na maghayganti. "Maniwala ka sa gusto mo," sabi ni Jarek nang may pagwawalang bahala. Ang hadlang ay kumikislap na ngayon, at pinigilan niya ng mahigpit ang kanyang hawak sa espada. Itinaas din ng natitirang pamilya ang kanilang mga sandata na may determinasyon sa kanilang mga mata. Sugod. Habang unti-unting nawawala ang hadlang, sumigaw si Trent ng utos at pinangunahan ang mga elite ng pamilya Milton sa isang pag-atake sa pamilya Novak. Bagaman nawalan siya ng isang braso, ang kanyang antas ng pagsasanay ay higit na nakahihigit pa rin sa kay Jarek at ng iba pa. Nagtipon si Jarek ng 30 miyembro ng pamilya at bumuo ng linya upang pigilan ang pagsalakay ni Trent. Ngunit ang pamilya Milton ay may isang dosenang Lesser Deity Masters, na hindi kayang tapatan ng pamilya Novak. Sa isang kisap mata, nawalan ang mga Novak ng dosenang miyembro ng pamilya. Sa sandaling tila ang mga Novak ay malapit ng mawasak, isang figure na nakadamit ng puting balabal ang bumaba mula sa langit. Siya ay si Sebastian, na bagong balik mula sa ipinagbabawal na lupa. Ang kanyang ekspresyon ay tumigas habang tinitingnan niya ang tanawin sa harapan niya. Sumigaw siya, "Tigil!" Ang boses niya ay umuugong na parang kulog at umuugong sa hangin, na umalangaw sa mga tainga ng lahat. Ang ekspresyon ni Trent ay sandaling lumiwanag sa kasiyahan bago nagbago sa malamig at walang katapusang puot. "May lakas ka pa ng loob na bumalik dito, hayop ka. Ngayon ang huli mong araw. Mr. Wilder, umalis ka na." Sigaw ni Jarek. "Walang saysay ang itapon mo ang buhay mo." Bagaman nakalabas ng buhay si Sebastian mula sa ipinagbabawal na lugar, malamang nakuha niya ang mahiwagang artifact na iniwan ng Vulcan. Alam ni Jarek na kahit ang pinakamakapangyarihang artifact ay nangangailangan ng espiritual na enerhiya upang magamit ito ng epektibo. Dahil sa kabataan ni Sebastian, malamang na wala siyang kakayahang kailangan upang baguhin ang takbo ng laban, kahit na mayroon siyang mahiwagang artifact. Nanatiling kalmado si Sebastian. Sa ilang mabilis na hakbang, lumutang siya sa itaas ni Trent at tumingin pababa ng may paghamak. "Asong may isang kamay, mukhang sabik ka nang makatagpo ang iyong katapusan. Patayin niyo siya." Sigaw ni Trent. Sa pag-aalaga ni Jarek at ng iba pa sa kanya, ipinadala niya ang kanyang mga tao upang patayin si Sebastian. Agad, ilang mga elite ng pamilya Milton ang tumalon sa ere at tumakbo patungo kay Sebastian. Ang mga elitistang ito ay ang pinakamagagaling, at bawat isa ay hindi bababa sa 5 bitang demigod. Kabilang sa kanila, ang pinakamalakas ay ang 9-star demigod, at mabilis nilang pinalibutan si Sebastian. "Mamatay ka na." Isa sa mga elite, isang 7-bituing demigod, ay hamampos ng isang napakalaking talon pababa kay Sebastian gamit ang lahat ng kanyang lakas. Sa kanyang mga kamay na nakatali sa likod, si Sebastian ay tila hindi alintana ang paparating na atake. Sa sandaling ang talon ay malapit nang tumama sa kanyang ulo, itinaas niya ang isang kamay. Ang kanyang galaw ay tila halos mabagal ngunit sa kabila nito ay napakabilis nang mahuli niya ang talon gamit ang kanyang kamay. Ang 7-star demigod ay napahinto sa gulat. Ang kanyang armas ay isang supreme artifact, ngunit nahuli ito ni Sebastian nang walang gamit na kamay.
Ang higit na ikinagulat niya ay ang kawalan ng anumang espiritual na enerhiya na nagmumula sa pagkakahawak ni Sebastian. Paano naging napakalakas ng kanyang depensa? Bitawan mo ako. Sabi ng 7-star demigod. Kabanata 1087. Ibinuhos ng 7-star demigod ang bawat patak ng kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang talon upang putulin ang kamay ni Sebastian. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, hindi man lang natinag si Sebastian. Agad na napagtanto ng ibang mga demigod na si Sebastian ay mas malakas kaysa sa kanilang inaasahan. Habang sila'y naghahanda na makialam, sila'y tinamaan ng isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Sa isang bahagyang pagsisikap, nabasag ni Sebastian ang Supreme Artifact Weapon na may malakas na tunog. Ang 7-star demigod ay nakatitig na walang imak sa basag na talam sa kanyang kamay. Ang pagdurog ng isang Supremo na artifact gamit ang kamay lamang ay hindi pa naririnig, at kahit ang isang Lesser Deity Master ay hindi makakagawa nito nang hindi gumagamit ng espiritual na enerhiya. Habang ang 7-star demigod ay nahihirapan pa, sumabog ang kamao ni Sebastian sa kanyang noo. Ang ulo ng lalaki ay sumabog tulad ng pakwan sa ilalim ng martilyo. Nag-iwan ito ng isang nakakatakot na tanawin nang bumagsak ang kanyang walang ulong katawan sa lupa. Ang iba ay nakaramdam ng lamig na damapo sa kanilang gulugod. Umatake tayo ng sabay-sabay. Ang sigaw ng pinakamalakas sa grupo, isang 9-star demigod. Siya ang nanguna habang itinutok ang kanyang espada sa dibdib ni Sebastian. Ang iba pang mga demigod ay sabay-sabay na umatake at nagpalabas ng sunod-sunod na enerhiya ng espada na nagtipon mula sa lahat ng direksyon. Ngunit si Sebastian ay nanatiling hindi kumikilos sa gitna ng hangin. Naglalabas siya ng napipigilang presyon na tila pinipigilan ang hangin mismo. Ang mahabang espada ng 9-star demigod ay tumama sa dibdib ni Sebastian. Ngunit sa halip na tumagos, naglabas ito ng metalikong tunog. Kasabay nito, ang barrage ng enerhiya ng espada ay tumama sa kanya. Bawat atake ay sumabog sa pagdapo, ngunit siya ay walang sugat. Paano nangyari to? Bakit ang tigas ng katawan niya? Tao pa ba siya? Takot ang bumalot sa kanila habang nakatitig sila kay Sebastian, at lumitaw ang kawalang katiyakan sa kanilang mga mata. Nang malapit na silang umatras, kumilos si Sebastian. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang kamay, naglabas siya ng bagyo ng hindi nakikitang enerhiya ng espada na sumabog tulad ng kidlat at lumapit sa mga demigod sa isang kisap mata. Iwas. Ang grupo ay nahulog sa kaguluhan. Mabilis nilang pinakawalan ang kanilang mga pinakamatinding teknik upang hadlangan ang papasok na mga enerhiya ng espada ngunit masyado silang mabagal. Ang enerhiya ng espada ay dumaan sa kanilang mga depensa at tumagos sa kanilang mga katawan. Ang kanilang mga sigaw ay umuukit ng saglit bago ang kanilang mga katawan ay sumabog sa mga ulap ng dugo at nawala sa hangin. Pinagmamasdan ni Sebastian ang karumal-dumal na tanawin sa harap niya nang may malamig na kawalang awa. Nagtaka si Trent sa gulat, at lumaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Elders, patayin niyo ang batang iyon. Sigaw niya nang may pangangailangan. Madaling pinaslang ni Sebastian ang mga tao ni Trent. Bagaman sila'y mga demigod, ang kanilang pagkatalo ay nagulat pa rin siya at nagpasiklab ng kanyang galit. Dahil nakatali ang kanyang mga kamay sa kasalukuyan, wala siyang ibang pagpipilian kundi utusan ang mga nakatatandang miyembro ng pamilya na kumilos. Sa kanyang utos, 3 elder na nasa Lesser Deity Realm ang lumundag sa ere at tumakbo patungo kay Sebastian. Mamatay ka na. Isa sa mga elder ang biglang umatake kay Sebastian mula sa 10 talampakan. Ang layo gamit ang isang malakas na suntok. Isang agos ng gintong enerhiya ang bumugso. Umungal ito tulad ng isang dragon at sinira ang espasyo sa paligid nito ng nakakatakot na lakas. Ang 2 elder ay huminto at tiningnan si Sebastian bilang isang baguhan lamang. Naniniwala sila na kayang-kaya siyang talunin ng isang elder. Kabanata 1088. Sa 3 elder ng mga Milton, 2 ang mga 1-star Lesser Deity Masters, at ang pangatlo ay umabot sa 2-star Lesser Deity Master Realm. Ang umaatake kay Sebastian ay isang 1-star Lesser Deity Master. Bagaman nakita na ng mga nakatatanda si Sebastian sa aksyon noon, ang tanging humanga sa kanila ay ang kanyang matibay na depensa. Para sa kanila,
Ang kanyang hindi nakikitang enerhiya ng espada ay wala namang espesyal. Naramdaman nila na ang antas ng pagsasanay ni Sebastian ay nasa tuktok na demigod lamang, at isang hakbang na lang siya mula sa paglusot sa lesser deity realm. Gayunpaman, may malaking agwat pa rin sa pagitan niya at ng mga nakatatanda. Sa isang matigas na ekspresyon at matalim na tingin, hinarap ni Sebastian ang atake mula sa one-star lesser deity master ng direkta ng hindi natitinag o nagtatangkang umiwas. Sa halip, nagbigay siya ng isang suntok. Isang malakas na pagsabog ang umuugong habang ang nakakatakot na enerhiya ay sumulong at marahas na sumalpok sa papasok na puwersa. Ang sumunod na pagsabog ay nagpadala ng mga shockwave sa bawat direksyon na parang sisipsipin nito ang lahat ng nasa daan nito. Napaatras ang nakatatanda. Bagaman hindi niya ginamit ang buong lakas niya, ang kanyang suntok ay dapat na nakasugat ng malubha sa isang demigod. Ngunit, nagawa ni Sebastian na tiisin ito ng hindi natitinag. Ang batang ito ay hindi basta-basta. Mahirap makahanap ng karibal sa ilalim ng lesser deity realm. Ang dalawa pang matatanda ay nagulat ngunit nanatiling may paghamak. Dapat kang maging proud, bata. Ang makuha akong magpakitang gilas ay hindi mo makikita araw-araw, ang mayabang na sinabi ng one-star lesser deity master. Ang dami mong sinasabi. Ang tingin ni Sebastian ay malamig na parang yelo. Habang nagsasalita siya, naghagis siya ng isang makapangyarihang suntok na puno ng mapanirang enerhiya na tila kayang wasakin ang anumang nasa kanyang daraanan. Ang nakatatanda ay unang ipinagwalang bahala ang atake. Ngunit nang maramdaman niya ang lakas sa likod ng suntok, nagbago ng husto ang kanyang ekspresyon, at mabilis na sumagot ng sarili niyang suntok. Sa sandaling iyon, inilabas ni Sebastian ang Harmony Blade at sinaksak ang nakatatanda. Energy Slash. Ang kanyang pagsasanay sa Chimes Tower ay nagpatalas ng kanyang mga kasanayan sa labanan sa isang walang kapantay na antas. Nakatulong ito sa kanya na makuha ang kontrol sa larangan ng labanan na kakaunti lamang ang makakatapat. Sinamantala ang pagkakataon habang abala at nag-iingay ang nakatatanda, sumugod si Sebastian gamit ang isang teknik na nilalayong tapusin ang laban. Ang lakas ng kanyang energy slash ay hindi mapapasinungalingan. Habang ang isang karaniwang atake ay maaaring magpalakas ng espiritual na enerhiya ng 2 o 3 beses, ang energy slash at energy breaker ay maaaring itulak ito ng 5 beses na mas malakas. Ang one-star lesser deity master ay halos hindi nakaiwas sa suntok ni Sebastian nang maramdaman niya ang labis na pakiramdam ng paparating na kapahamakan. Instinktibo niyang hinugot ang kanyang mahabang espada upang ipagtanggol ang sarili. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw habang ang isang mapanirang puwersa ay nagpadala sa matanda na lumipad ng ilang dosenang yarda sa hangin. Nilunok niya ang isang bangkos ng dugo habang lumilipad. Pagkatapos, nahulog ang kanyang espada mula sa kanyang pagkakahawak, at lumaki ang kanyang mga mata sa takot. Itinaas ni Sebastian ang kanyang kamay at naglabas ng enerhiya ng espada na pumutol sa sugatang nakatatanda ng paalang. Ano? Ang dalawang matanda ay natigilan sa pagkabigla. Hindi nila makapaniwala sa kanilang mga mata na isang baguhang demigod lang ang pumatay sa isang lesser deity master. Mamatay ka na. Ang paunang pagkabigla ng 2-star lesser deity master ay mabilis na napalitan ng galit. Sa isang sigaw, sinuntok niya si Sebastian at naglabas ng napakalakas na alon ng enerhiya na nagbaluktot sa espasyo sa paligid nila. Bagaman tila may 1-star lamang na pagkakaiba sa pagitan ng isang 2-star at isang 1-star lesser deity master, ang kakayahan nila sa labanan ay 2 hanggang 3 beses na mas mataas. Hindi nagatubili si Sebastian at inugoy ang kanyang espada. Sa isang malakas na tunog, ang nakakatakot na enerhiya ng lesser deity master ay nahati ng suntok ni Sebastian. Nakatayo ng matatag sa kawalan, hindi siya naghintay na hamupa ang alon ng enerhiya bago isagawa ang Phantom Stride at sinugod ang 2-star lesser deity master. Mamatay ka na. Isang lesser deity master ang sumubok ng palihim na atake mula sa likuran. Itinaga niya ang kanyang espada patungo sa leeg ni Sebastian ng napakabilis. Pero mas mabilis si Sebastian. Lumiko siya at nahawakan ang espada ng nakatatanda sa kanyang pagkakahawak. Kabanata 1089. Ang 1-star lesser deity master ay nagulat. Gumagamit siya ng isang espiritual na artifact na mahabang espada, ngunit nahuli ito ni Sebastian gamit ang kanyang kamay at walang sugat.
Ang matinding tibay ng depensa ni Sebastian ay nakakatakot, at lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Mahigpit ang hawak ni Sebastian sa espada gamit ang kanyang kaliwang kamay at tinamaan ang ulo ng nakatatanda gamit ang kanyang kanang kamao. Nahuli sa pagitan ng gulat at galit, wala ng oras ang elder para umiwas, sa pagkakahawak ng kanyang espada sa kamay ni Sebastian at ang bilis ng papasok na suntok ay masyadong mabilis, ang tanging opsyon niya ay ihagis ang kanyang kamao upang harapin ito. Sa isang nakakasuklam na tunog ng pagkaputol ng buto, nabali ang braso ng elder sa suntok ni Sebastian bago tumama ito sa kanyang balikat. Ang one-star lesser deity master ay naglabas ng nakabibinging sigaw. Instinctively niyang binitiwan ang hawak sa espada at lumipad pabalik habang lumalawak ang kanyang mga mata sa takot. Naramdaman niya na hindi gumagamit si Sebastian ng anumang espiritual na enerhiya. Sa halip, ang nakabibinging kapangyarihan ni Sebastian ay nagmumula lamang sa kanyang pisikal na lakas, na nakakatakot. Sa matibay na pagkakahawak sa espada ng nakatatanda, ang anyo ni Sebastian ay naging malabo. Nahabol niya ito at sinaksak pababa ng may nakamamatay na katumpakan. Hindi. Ang sigaw ng elder ay naputol. Sugatan at walang kalaban-laban, nahati siya sa dalawa sa isang iglap, at damanak ang kanyang dugo. Humarap si Sebastian sa two-star lesser deity master. Sa isang bilis ng galaw, siya'y sumugod pasulong. Ang elder ay unang nilayon na patayin si Sebastian. Ngunit matapos makita ang pagpatay ni Sebastian sa dalawang elder ng walang kahirap-hirap, siya'y natarante at tumakbo palayo. Sa isang galaw ng kanyang palso, inihagis ni Sebastian ang espada pasulong at tinaga ang elder habang tumatakbo ito. Ang two-star lesser deity master ay naglabas ng nakakatakot na sigaw. Gumamit si Sebastian ng Phantom Stride at agad na nahabol ang sugatang nakatatanda bago nito ibinuhos ang isang malupit na hampas na nakatuon sa kanyang ulo. Ang mukha ng nakatatanda ay namutla sa takot habang madali niyang tinakpan braso bilang depensa. Agad na nabali ang kanyang mga braso, at tumama ang paa ni Sebastian sa kanyang ulo. Sa isang nakakasuklam na tunog, pumutok ang bungo ng nakatatanda, at ang kanyang walang ulong katawan ay bumagsak sa lupa. Bagaman ang laban sa tatlong matatandang ito ay tila mahaba, nangyari ito sa loob lamang ng ilang paghinga. Ang mga nanonood mula sa ibaba ay naiwan sa gulat na katahimikan. Sa loob ng ilang tibok ng puso, napatay ni Sebastian ang dalawang lesser deity masters at isang two-star lesser deity master. Ang purong lakas na ipinakita ni Sebastian ay walang iba kundi nakakatakot. Tumingin si Sebastian kay Trent, na nakatayo sa ibaba niya. Ang presensya ni Sebastian ay nakabibighani, na para bang siya ang namumuno sa buong mundo. Ang kanyang titig ay isang nakakatakot na kawalan na naghatid ng pakiramdam na wala nang makapagpapagulo sa kanya. Naglalabas siya ng napakalakas na presensya na para bang siya ang tunay na Panginoon ng mundong ito. Pagkatapos, bumaba siya na parang bumabagsak na meteor na ang paa ay nakatutok ng tuwid sa ulo ni Trent. Katapusan mo na. Nasa gitna ng takot at galit, itinaas ni Trent ang kanyang espada sa isang desperadong atake kay Sebastian. Kabanata 1090. Si Trent ay isang 5-star lesser deity master. Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay nanatiling matatag sa kabila ng pagkawalan ng isang braso. Sa isang mabilis na hampas ng kanyang espada, isang nag-aalab na pulang enerhiya ng espada ang pumutok sa hangin na tila layuning punatin ang mundo sa gitna. Sa isang seryosong ekspresyon, wala ni Katie Ting na balak si Sebastian na umiwas o gumamit ng kanyang sandata. Sa halip, itinutok niya ang kanyang kamao direkta sa papalapit na suntok. Lahat ay tumigil sa pakikipaglaban, at ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Sebastian. Nagtataka sila kung kaya ba niyang salagin ang enerhiya ng espada nang walang gamit. Katatapos lang dumating ni Delaney at instinktibong kinuyumos niya ang kanyang mga kamao. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, at nag-alala ang kanyang mga mata habang nasaksihan ang nalalapit na laban. Ang kamao ni Sebastian ay sumalpok sa naglalagablab na pulang enerhiya ng espada, na nagresulta sa isang malakas na pagsabog na nagwasak sa enerhiya sa mga pira-piraso. Ano? Laking gulat at hindi makapaniwala ang mga mata ni Trent. Siya ay isang 5-star mandirigma, ngunit sinira ni Sebastian ang kanyang enerhiya ng espada sa isang suntok lamang. Ang likas na lakas sa likod nito ay lumampas sa rason.
Ang labis na ikinabahala ni Trent ay ang ganap na kawalan ng espiritual na enerhiya mula sa katawan ni Sebastian at ang kanyang pag-asa lamang sa kanyang purong pisikal na lakas. Paano magiging napakalakas ng isang mortal na katawan? Ano ka ba? Tanong ni Trent habang nakatitig kay Sebastian. Duda siya kung tao pa ba si Sebastian. Habang ang isang tao ay maaaring lumakas sa pamamagitan ng pagsasanay, ang pagkakaroon ng ganitong nakakatakot na lakas ay tila imposibleng makamit. Ngunit wala ng oras si Sebastian para sa walang kabuluhang usapan. Bumaba mula sa itaas, tinamaan niya ang ulo ni Trent ng isang malakas na sapantaha. Nahulog sa pagitan ng pagkamangha at galit, itinaas ni Trent ang kanyang espada sa huling pagtatanggol. Isang malakas na tunog ang umabot ng pumutok ang sapatos ni Sebastian, at nagulat sina Delaney at ang iba pa. Gayunpaman, walang batayan ang kanilang mga alalahanin dahil agad na bumalik ang espada na may malakas na puwersa. Naramdaman ni Trent ang isang kuryente ng pamamanhid sa kanyang kamay, at isang alon ng takot ang bumuhos sa kanya. Bago siya makapag-react, bumagsak ang paa ni Sebastian walang oras para umiwas, itinaas niya ang kanyang mga braso sa kawalang pag-asa. Ang impact ay nagwasak sa parehong braso ni Trent na may nakakasulasok na tunog, at siya ay nahulog ng pabaligtad. Bago siya makabawi, ang sakong ni Sebastian ay tumama sa kanyang mukha. Lahat ay nagulat nang makita nilang si Trent, isang 5-star lesser deity master, ay ganap na nadurog at walang magawa sa ilalim ng paa ni Sebastian. Ang labis na puwersa ng kapangyarihan ni Sebastian ay nakakatakot. Napanganga si Delaney sa gulat at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mga Novak at ang natitirang mga Milton ay nakibahagi sa kanyang pagkabigla. Maaaring may katwiran ito kung si Sebastian ay isang nakatatanda, pero mukhang napakabata niya at halos nasa kanyang 30s pa lamang. Paano mangyayari na ang sinumang kasing bata ay magkaroon ng ganitong nakakatakot na lakas? Nagsikap si Trent habang sinubukan niyang itulak ang paa ni Sebastian palayo, pero para itong pagsubok na ilipat ang isang bundok. Mas pinipilit niya, mas lalo pang sumisiksik ang sakong ni Sebastian sa kanyang mukha. Parang mababasag na ang kanyang bungo. Sino ka ba? Hinampis ni Trent. Ang patay na tao ay hindi dapat masyadong matanong, malamig na sagot ni Sebastian. Sa isang huling yapek, dinurog niya ang bungo ni Trent sa ilalim ng kanyang paa. Patay na si Mr. Milton. Takbo. Ang mga miyembro ng pamilya Milton ay natigilan sa takot. Sinalubong nila ang takot at nagkanya-kanya sa pagtakbo upang makaligtas. Sa sandaling iyon, ninais nilang magkaroon ng mas maraming paa upang makatakbo ng mas mabilis. Sobrang dami ng mga miyembro ng pamilya Milton para habulin ni Sebastian, at wala siyang interes na habulin sila.